Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo. Barangay Lamak is situated in the municipality of Pinamungaan, some 42 kilometers away from Cebu City. A rocky and hilly land, it is home to families whose major source of income is farming. This place is also home to one of its pride, Lamak Multipurpose Cooperative. Kung magtanong kung ano yung Lamak, it's just like parang swampy, parang muddy yan. Kaya nga very conducive yun na yung mga hanap buhay po nila dito is rice farming. So it was founded with yung mga ancestors po ni Kapitan si Narcisa de Gracia. Living in the mountainous area of Lamak then was full of challenges. Infrastructures like farm-to-market roads were not in place. Water was scarce and there was no electricity. It was timely that the government had a program to organize farmers into associations. Ako si Victor Iglesia, dinhimatao sa Lamak. Ug karon pag-abot sa pamalaod ni Presidente Marcos adtong 1972 ug Marcialo, nag-iabot man dinhi ang pamalaod nga patukuron og samangnayon. So sa tulong po ng Barangay Captain Narcisa de Gracia yung una, na siya po naging founder po ng ating samangnayon. Nagkaroon po sila ng informal association kasi nakita po nila yung mga paghihirap po ng ating sa ating community in terms of accessibility, yung mga farm inputs, stock purchase po, lalong-lalo na pag ng mga produkto nila, pagbibenta ng produkto. So, yung sa samangnayon, it was organized by 70 farmers and they started with initial capital of 3,500. Dumating din ng araw na gusto nilang magtayo ng isang consumer store. Kasi hindi lang abono, farm inputs ang kailangan nila, there's something that would access yung basic commodity na pangailangan nila. So, yung Dakong Balay po, sa silong yan, parang hindi na yan nagamit po ng kapitana, parang yan sa budigan ng Cobra. So, ino-offer po the meantime na siyang una po na area na doon po yung consumer store. Nagamutay ni tek 50 og gitukod na mo og tindahan. Karon sa diha na nga mong tindahan kaya ang 50 na mo di man makasapar nga ipamalit og mga materyales, nagamot-amot lami og mga materyales nga among dapat sa tindahan. Hangtod nga naganamanam og tubo ang among tindahan. Ang maganda pa, yung tindahan, yung unang mga tindera po ng tindahan, sila po'y nag-volunteer. Na binibilang ko yung taon na paghihirap nila, nag-volunteer sila 18 years. And we still have some pioneer na mga staff po noong unang araw na siya po na wini-talk over in the management of the samangnayon ay hanggang ngayon po ay buhay pa yung iba. Sa unang panahon, wala pa sa samangnayon, kaming grupos mag-uma, nagkakasabot na maghimo ni tindahan kay sa wala pa na magrupo ang grupos mag-uma, kaming 70 ka tao nga mag-uma sa Lamak, mag-iyahe lami og pamalit sa mga butang panginahanglanon alang sa panguma. Nga sa diha nga amo nang nasabutan nga maggrupo isip sa samangnayon, nagbutang mi og kwarta nga tag 50 pesos aron himo na mo nga puhunan sa among tindahan nga tukuron. Tuon man kaloy sa Ginoo nahimo ang among pangandoy, nakabarog ang tindahan antod nga ang kasayon sa among mag-uma na himo gyud diha namo sa among panagsabot. Unya atong higayon na pod sanglit nga duna na may dako-dako nga pundo ang samangnayon, nagkasabot ang grupo nga magtukod na sad mig bikiri kantin mayroon pod nga ang among mag-uma dinis bukid makatilaw og mga pan nga init. Una nga human adto nga kasabot na pod may kay daghan naman may abot sa among panguma, humay og mais. Amo na pong ikasabutan nga magpalit mi og galingan sa humay ug sa mais. Kaya nga ang nangyari po, nakita po ng kanilang yung area po na nag-stock sila sa kanilang yung mga produkto nila, hindi na kasya sa kanilang bodega.
Kaya nakapag-isip sila that they have to construct now their own building. But that building is more indigenous material. Makita po natin yung unang evolution po ng building ng Lama Cooperative. Ito po ay built on mga bamboos. Ang ganda po, yung mga tao, yung mga pioneer member, what they have in their own, yung mga resources nila, yung mga tanim nila, mga puno, they contribute it to the community, to the organization. At ang kanila lang, binibili na lang nila yung hindi na nakita doon sa locality. Na-minimize yung expenses. Pati na po yung labor. Kasi alam po nila that they're not only an ordinary farmer, God give their skills. Sila po isang carpenter at saka mason. Why not offer their, binabahagi din nila yung skills nila through the organization. Yung development po ng Lamak, wala pong kalsada, walang daan. So every time na sila po ay mapunta sila ng labas ng barangay, they have to climb that mountain. So very lucky. Ang maganda po sa community, yung mga member ng Pioneer, sila po ay inigay nila po yung pera nila, yung kanilang share doon sa barangay council para magamit po sa infrastructure. So that is why nagawa yung pinakauna nilang development ng community, yung infra, yung nabuksan po yung daan with the intervention of the co-op. Amo na sang ipangandoy nga mabutangan o mahimuan o karsada ang barangay Lamak tulutupan kay aron sa ingon ni ana ang amo nga mga abot sa among panguma masayon namo pagbaligya ngadto sa syudad o mahimo ang mga pangandoy tungod kay naapoy mga gamhanan sa gobyerno nga mitabang namo nya sa sunod namo nga pangandoy nga amo untang tuyo nga ang among barangay Lamak mabutangan o elektrisidad nya kaloy sa Ginoo busag panabang sa grupo sa amo ang mag-uma nahimo ug hangtod karon kami nagmalampuson sa among pangandoy karsada suga ug karon naa na amo nang natagamtaman ang maong mga pangandoy. So naniwala sila na tuloy-tuloy po ang kanilang mga biyaya and that they pray na sana darating din na araw that this community will be energized. Hanggang na-energize din po sila. Sabi po ng in charge po ng kuryente, siguro hindi namin kaya na ma-energize kayo pag hindi kayo tutulong sa amin. Like for example, sa ina po yung manpower. So the barangay council, wala naman silang pera to subsidize everything that the agency na nag-asa kanila. So ang ginagawa po nila, the answer the manpower. Ano yung power na sinasabi nila? Kailangan nilang tao na siya pong magbuhat ng mga poste. Tapos kung saan i-erect yung poste, yan po. So they organized isang poste, 10 tao po ang na-in-charge doon. So pinakain naman libre yung mga tao. And it's now the cooperative spending for the accommodation, everything that people help, no? So yung mga paghihirap po ng ating mga pioneers, yan po ang magandang i-emulate ba. Sino mag-akala na sila po ay akyat ng bundok, dala-dala ng kanilang mga produkto para i-deliver nila. Tapos every time po na sila ay bumalik, dala naman sila po ng mga produkto na ibinta po nila ng kanilang consumer store. So, halimbawa, very slavery. Ang nangyari po, yung mga nanay at saka yung mga iba-iba mga kasama po nila, every time to step down, very slippery, they stumble down. So pagdating naman doon po sa sa kanila, ma-receive na po ang kanilang mga commodity na i-display nila sa kanilang tindahan. Natutuwa na lang po sila kasi yung mga sardinas ay hindi na po magandang tingnan kasi nasira na doon sa pagkalaglag po doon sa bundok. Pero nakaintindi naman po yung mga tao, bumibili pa rin sila kasi ano na magagawin. Kaya nga that's the hardship that sa pag-purchase lang po because of that hindi possible yung daan ay siyang naging malaking problema. Pero ang maganda, hindi sila nawala ng pag-asa. Kahit tuwing po sila mag-stumble down, lingon sila sa kapila, ay bundok, but then
wala na magawa. So, may isang liwanag, ito yung sa taas. Sabi nila, kipag-usap na lang sila sa Lord. Lord, andyan ka ba? Hindi mo nakita, bawat kami po yung nagtumba. So, sana tulungan niyo po kami. And that siguro, nakita ko, that simple communication ay nagipong, para bang pwedeng clear po na sa kanila. So, nakita sila ng Lord, and that every time na meron silang mga sakripisyo, ino-offer nila sa Lord, kaya siguro hindi kami iniiwanan po ng Lord. So, more blessings come to this community because of faith. Yung i-compare natin yung co-op movement sa una sa ngayon, mabuti na kasi yung government po natin na provide na po ng mga technical assistance, but nung sa kanila, wala. So, nagkataon po, 1996 siguro yun, mga 5 po kami na na-assign dito as government workers in different agency. So, para bang na-feel po namin, so we are touched, no, with we are touched with the unique cohesiveness of the people in this community, na ang sa amin po, hindi siguro maganda na yung sa amin lang mga institutions ang gusto naming i-implement. So, kaya nga nagka-agree po kami na kailangan mag-organize din po kami 5. 5 po kami from the organization, Barangay Lamas Organization Management Effectiveness System. Previously, we called that as BLOMIS. As a native, no, I was born here in Lamak, Pinmungahan, Cebu, where the Lamak sa Manglayon originates. Nakikita ko ang mga paghihirap ng aming mga kababayan. My parents were the pioneer members of this organization, and nakikita namin ang kanilang willingness. Kulang lang sila ng enough management, so kaya kami we form our organization and we take part in the operation of the cooperative. We don't have even a typewriter, not a table, so we simply hold meetings in different areas in the barangays. Tusin, the Samangnay started 1973, ang kanyang hanggang 1986. When we took over the management 1986 up to today, yan na po ang transition. So kami na po ang gumagawa ng paraan na marehistro po yung Samanglayon into a Pulpits Cooperative March 13, 1992. So kaya nga, naging Lamak na multipurpose cooperative. Kasi nakita po namin yung mga farmers, wala po silang ibang pagkukunan ng mga farm info sa pambili. And aside from that, natas din po ako in terms sa kanilang health, kasi I am a midwife in this barangay. So every now and then, pag magkaroon ng may magkasakit, emergency, papunta ng city, wala naman pong sasakyan, walang ambulansya. Tapos kung meron naman sasakyan, ang layo po. I have to travel, naka-experience ako, I have to travel mga almost 10 kilometers just to negotiate po ng may-ari ng hauling truck para gawin ng ambulansya. Ang hirap. Tapos, yung mga tao din walang makuha ng emergency need na pang-hospitalization. So, it give me a challenge na sana magkaroon tayo ng credit facility. 1992, napag-isipan po namin na approach po, hanap po kami ng institutions na tutulong sa farmer, and it's one of yung agency po na tumutulong po sa amin in terms of financial assistance. Yung una, yung DTI, saka yung Land Bank. Nagkaroon po kami ng credit line po sa Land Bank. We are so happy kasi wala po kaming yung collateral doon, but then they give us the trust. So, meron kaming 1 million na siya pong pwede naming mapuntahan, ma-access po namin para sa pagtulong ng mga farmers. Hanggang hindi lang po sa farmer po ang natugunan po namin. So we are blessed that so many institutions now become na our partner. So meron kami ngayon mga PSFC, merong seed, tapos lalo-lalo na dumami na. Meron ng NLSIP, ang dami na pong tumutulong sa atin. Kasi nakita nila the leadership and the committed staff and even the active participation po ng ating members. Sa magandang relasyon po ng ating mga partners, yan ang sinasabi ko, you have to
we have to have a good image in terms of accessing the free debt facility. Kailangan magbayad tayo. Pero ang maganda, out of that, sa paganda nating pagbayad ng ating mga inutangan, nagkaroon ko ng reward because they also give us the opportunity to sali ng mga contest. At every time na sumasali pa kami ng contest, para bang tinutugunan ng Lord yung pangailangan namin in terms of fixed asset acquisition. When the first contest na sumasali kami, na nanalo kami sa Gawad Pitat ng Land Bank, unang pagsali po namin. Tapos nanalo kami regional level, so we received 12,000 pesos. At unanimously, kami po ay decided na bibili po kami ng typewriter kasi wala kami typewriter, wala kami star cabinet. Naabangan po namin yung another contest. Naging milagro yun sa amin kasi nanalo kami sa ikan. Nakabili kami ng bagong makina. We're able to renovate the rice and corn mill. Sabi naman po ng mga farmers, gusto po namin ng hand tractor, gusto namin ng thresher. So everything is for them. Yung nangyari po, this first time that we punta ng Malacanang. So, bihira yan sa ibang mga tao na nakapunta. So, we're so happy na napunta kami. Lahat po ng mga pioneers, sinisa kong pinatala. So, hindi sila makapaniwala na sila po ay galing sa bundok, napunta ng Malacanang. Last August 2003, yung pinakamagandang contest na hindi namin akalain na malaro kami. That's the Battle of Champion na ginuntuan award. The prize is 1 million. It is not impossible in the countryside na maging develop siya through the co-op interventions. So, bali, gusto nilang iparating na probinsyano pala, kung magpunta ng Manila, they also yung sadya pala nila ay to receive a recognition. From the original 70 farmers, the cooperative now has 36,900 members. Paid-up capital is now 109 million pesos from the initial 3,500 pesos. Total resources is worth 91 million pesos. Hindi lang po kami nag-recruit palagi. Sabi ko sa mga kasama ko, lumalaki siguro tayo kung we are very transparent in terms of operation. So that the people na sila po ang mag-advertise na ano po ang nakuha nila sa ating cooperative, and we should be honest doing that. Kaya nga, monthly po, meron kaming ownership meeting. Every time the people na makarinig sila na meron kami pong profit, na mag-share po kami, declare the dividend and part to this dividend every year. Yan po ang isang factor that nagkaroon po ng encouragement po yung mga tao, yung transparency. At the very start, medyo mahirap. It is quite hard to get the support from the members, but gradually, as they say, the performance, nakikita nila kung yung performance ng mga opisyales, at nakikita nila na they feel rather na they really part of the organization, then mas madali na makuha ang kanilang kumpiyansa. The most important for an organization to be successful is to trust each other. Trust among members, trust to the officers, trust to the organization, and first, above all things, there must be a guidance from the Holy Father. General services of the cooperative include loan and savings program. Total savings as of June 2007 is 91 million pesos, while outstanding loans is valued at 264 million pesos, composed of regular lending and microfinance. I'm Maribeth Tukib, branch manager dito sa Toledo branch. Cooperative savings program are regular savings, time deposit, then meron ding share capital. Kami pa nga ang mag-invite ng mga members na sama kayo sa LAMAC, yung mga field staff namin dito sa Toledo, sila ang pinahanap namin ng mga magpa-member. Tapos ngayon hindi na. Sila talaga na ang mag-volunteer magpa-member sa LAMAC. I am Ensure Daguhoy, branch manager of Pinamungahan Branch Office.
We offer different kinds of services. We have multipurpose loan, express loan, emergency loan, help loan, and LGU salary loan. Lived here in Lamak way back 2003, I think. Ang natulong ng kooperatiba sa simbahan yung malaki. Kung nakikita niyo yung mga structures ngayon sa simbahan, lalo na yung kumbento, kaabang namin ang kooperatiba niyan. Pag wala siguro ng coop, wala ring simbahan, walang kumbento. Itong mga tiles dito sa simbahan, tulong din rin ng coop. Pag wala kami ng pera, dyan kami uutang sa kooperatiba. Pag may fundraising, ang proceeds sa fundraising namin, ibabayad din namin sa kooperatiba. So hand in hand, we work together for the betterment of the church. Sabi ko sa sarili ko, every time na meron ako mga bisita, nagpunta ng Lamak because they want to listen to me, to share how we manage the co-op, ano yung mga expertise namin. Sabi ko sa nila, I am not sharing you how expert I am, but I am here. Lord, give me the opportunity na i-share ko sa inyo ang goodness po ng Lord. Kaya kung kaya po namin, talagang kaya din po sa inyo kung isama niyo si Lord sa inyong mga undertakings.